Nag-alboroto at parang nasunog po etong kilay na tato ni Senator Cheese Escudero mga kababayan aka waiter nung aminin mismo ng kasamahan nilang syunga. Na si Madam Estela Kimbulos-Los mga kababayan na totoong mayroong blanco doon sa Bicameral Committee Report na pinapirmahan nila sa mga kongresista mga kababayan. Taliwas ito sa naunang sinabi ni Cheese Escudero na walang blanco, walang blanco. Ngayon mga kababayan, napagmukhang sinungaling etong si Kilay Cheese Waiter mga kababayan ni Estela Kimbo. Kaya't bang ano-ano pagdadrama ang ginawa. Sabi niya, hindi nyo alam kung paano namin yan pinaghirapan. Pinagpuyatan daw mga kababayan at pinaglaanan talaga ng maraming oras sa kanilang mga staff o kanilang mga trabahante. Naghirap kami dyan tapos babatikusin lang ninyo. Mio animal! Nagmamakaawa ng mga kababayan na puyat na daw siya. Nagsunog na daw siya ng kilay sa paggawa niyan tapos babatikusin lang ng kung sino-sino. Yan na po ang bagong depensa ni Cheese Escudero. Panoorin nyo po. Pero bago po yan, special mention lang po natin mga kababayan. Etong ating mabuting kaibigan from Japan na si Madam Cecilia Adane. Pinapabati po raw niya ang kanyang mga mahal na kapatid mga kababayan na sina Annabel Adane, si Betty, Gilbert at Justin. Hello po raw galing sa inyong mahal na kapatid na si Madam Cecilia. Narito po ang video. Para sa akin, unfair comment at accusation yan, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang... Mabigat ang trabaho namin ha? Dati-rati mga kababayan, ang kanyang depensa, walang blanco dyan. Lahat tama, kumpleto. Ngayon mga kababayan, ang depensa niya, mabigat ang aming trabaho dyan. Ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Pati ang aming mga staff, naghirap dyan. Tapos babatikusan lang. Yan ang inyong depensa, waiter. Katumbas yan sa, yung ginawa niyong fill in the blanks Malaki ang chance mga kababayan na magagamit talaga yan sa paglagay ng insertion. I-jack out nyo ang amount na hindi dumadaan sa mga mapanuring mata ng mga kasamahan ninyong senador at kongresista. Kung walang anomalya, dapat inilagay nyo dyan yung totoong figure mga kababayan. Para sa akin, mas hudyat. Hindi ka tinatanong. O simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa. So ganun na lang. Dahil sinasabi mong namumulitika, i-absuelto na kayo sa inyong illegal na ginawa. Pati yung kasamahan mong si Piso Tandem, si Ping Lacson at Soto, sinabi ng mali ito, yung ginawa ninyo, Kilay Escudero. Na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin. Dapat lang, kahit piso pa yan. Jeez. Sa ngalan na hindi nyo pera yan, dapat dadaan yan sa tamang proseso. Pinag-uusapan dito mga kababayan billions and billions of pesos. Tapos nagagalit mga kababayan kung may magrereklamo, sasabihin, malaki na daw ang hirap nila niyan. Kahit pa magsunog ka ng kilay, mauubos yung 3 kilay mo, masusunog sa pagtatrabaho. Dapat lang trabaho nyo yan Billions ang tiba-tiba kayo sa sweldo. Ang dami nyo pang ang bakasyon tapos yan lang ang trabaho nila mga kababayan, ang mag-ayos ng budget. Hindi pa magawa. Tama. Sila na nga ang sumablay. Sila pa ang may ganang magalit at magreklamo. Dalhin sa korte, reklamuhan at ipe-preskon. Bakit? Takot ka ma-preskon? Yan naman talaga dapat. Senado nga ba ang dapat mong puntahan, Cheese? Sinong nag-make up sa'yo? Si Heart Evangelista? Mukhang galing kang punerarya. Di ba kaya mga kababayan, ano bang negosyo nito? Balita natin mga kababayan, mayroon na itong negosyong bakery. Dahil tiba-tiba sa arena mga kababayan overflowing supply of flour. Sa harina. Ando na lahat sa mukha niya. Kiputi. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. So bakit ka nagrereklamo? Nagalit ba kababayan na may umalma tapos sasabihin din na, sige, karapatan nyo naman yan. Hayaan mo ang korte. Ungas. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi kinakatakutan. Tapos alarma na sila mga kababayan. Tapos, ano na yung sabi mong walang blanco? Sinungaling ka, Cheese. Si Kimbo na mismo ang nagkumpirma. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Balita namin, isa sa mga kasamahan mo, wala na dyan. Nasaan na si Zaldico? Huwag mo sabihin tumakbo. Harap dapat yan.
Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa. Tapos ngayon, bakit nag-iiyak ka? Sabi pa, dami na naming hirap dito. Wala na kaming ginawa kundi magtrabaho. Anong gusto mo? Sasahod ka na lang na walang trabaho? Yan naman talaga ang trabaho nyo. Hindi nila Estudero. ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya. Kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Tapos kapag mapatunayan mga kababayan, sila ang nag-fill in the blanks. Sasakay na naman sa mahiwagang wheelchair ang mga taong iyan. Take 2 na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung Ano? sakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Sino bang nagsabi sa yung General Appropriation Act? Yan ang kanilang misleading mga kababayan eh. Sasabihin nila yung GAA na pinirmahan ni Bangag. Tapos sasabihin agad na, sinungaling si Duterte. Eto ang kanilang twisting mga kababayan. Hindi yun. Siya nga. Inamin na nga ni Stella na meron. Bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Pero yung batas mga kababayan na GAA ay dumaan yan sa proseso. Kung hindi yan dumaan sa tamang proseso, ultimately, pwede yan i-slash ng Korte Suprema dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya nga yung GAA ang pina-invalidate mga kababayan. Ano ba to si Waiter mga kababayan? Grabe yung twisting niya mga kababayan. Abogado eh. Magaling man din lang mga kababayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. Hindi yung report, ungas! Ang pinapa-invalidate ni Naungab mga kababayan ay yung GAA mismo dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Grabe no? Grabe kung mangloko mga kababayan Una, walang blanco. Ngayon, mayroong blanco. Sabi, pinaghirapan namin yan. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikitang nangyari yan. Ngayon pa lang, dahil this is the most corrupt budget in history mga kababayan. Diyos mio. Pag-usapan na rin yung sa BICAM. Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Ismayado tayo dito kay Chis Escudero mga kababayan. Nung sumali sa Bagoong Pilipinas, biglang naging tila nakikijoin na sa mga galawang buhaya. Parte ito ng problema ng Pilipinas mga kababayan sa tingin natin dahil sama-sama silang babangag muli ni na Admiral at Ngagva. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero wag mag-alala mga kababayan, darating din ang oras ng mga taong iyan. At kung magkakasuhan man, siguradong kasali dito si Chis Escudero. Sana nga lang talagang mapanagot ang mga taong ito. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Sa kaartehan ng waiter na iyan, post your comments below.